So hello no, ngayon ang pag-usapan natin ito tungkol sa sinabi dito sa kasulatan no, sa Lucas chapter 10 verse at 38 to 42. Patungkol ito sa buhay ni Marta at saka ni Maria. Patungkol ito kung paano natin maikumpara ang buhay nila sa buhay ng tao ngayon. Dito sa kasulatan sinasabi dito no na si Marta ay nababalisa at abalang-abala sa mga bagay-bagay. Ngunit si Maria naman ay pinili niya ang mabuti na makinig sa mga turo ng ating Panginoong Kristo. Sa buhay ni Marta, ganun din ang buhay ng bawat tao ngayon dito sa mundong ito. Pinupokus ng mga tao ngayon kung paano kumita, kung paano yumaman, kung paano makamit ang bawat pangarap nila dito sa mundong ito. Na hindi man lang nila naiisip na darating ang araw na uuwi talaga sa kawalan. Sa pagnanais kasi ng bawat tao na makamit ang mga bagay na ito, magkaroon ng magagandang bahay, makamit ang mga negosyo, mapromote sa trabaho, makuha ang pinakamataas na marka upang magiging honor or summa cum laude or ano pa man, nakalimutan na nila ang Panginoon. Kasi nga mas dinidesire nila ng todo o dinidesire ng kanilang puso ang mga bagay sa mundong ito. No? Instead na mas i-desire nila ang pagnanais nila na paglingkuran ng Panginoon instead ang mga bagay sa mga mundong ito. Nalilipas lamang. Nakalimutan natin yun at hindi natin naiisip. Gaya din sa ginawa ni Marta. Sinabi ng ating Panginoon kay Marta, 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 nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So ganun din ang bawat tao ngayon. Nababalisa tayo dahil nga sa paano natin makakamit. Pag naabot na ng isang tao ang kanyang mga pangarap dito sa mundong ito, bigla siya naglalaho. Nakalimutan ng Panginoon. Kasi ang mga tao ngayon kasi nakapokus talaga kung paano or ano ang nakaka-satisfy sa kanilang katawan. Akala nila na kung hindi ka lang gagawa ng krimen, hindi ka lang magagawa ng kasalanan sa mundong ito, maliligtas ka na pagdating ng araw. Dito sa kasulatan, si Maria naman, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, iilan lamang talaga ang taong nagde-desire na katulad ni Maria no na pinipili ang makabuti, ang paglingkuran ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo na makapokus sila doon sa ating Panginoon. Hindi katulad kay Marta na abalang-abala na katulad din sa buhay ng tao ngayon. Lagi nating tatandaan at lagi nating babantayan kung ano ang dinidesire ng ating puso at isip. Baka pagdating ng araw, masasabi na lamang natin na nalilin lang tayo ng demonyo at ni Satanas dito sa mundong ito. Kasi after death is judgment. So lagi tayong magbantay, maghanda. Isipin natin, iisa lamang ang pinaka-importante sa buhay na ito, ang Panginoon lamang. Ang Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus at muling nabuhay. At ang bawat tao na sumusunod sa Kanya ay mabubuhay uli ayon sa Kanyang mga pangako. Iyan dapat sana ang ating ipinupupokus o pinapangarap. Hindi yung pag-desire sa mga bagay. Meron akong mga taong nakita na naglilingkod sila sa Panginoon pero mas pinupokus nilang makamit ang maraming pera. 24 hours, almost 24 hours o ilang oras, almost 24/7 nagtatrabaho para lamang makuha ang kuta, yumaman, yung mga negosyo nila. Mapalago yung negosyo nila, makuha ng mga lagpas pa sa kuta araw-araw. Kaya nagkasakit sila. Dahil dito, kinalimutan nila ang Panginoon for the sake of money and tagumpay sa mundong ito. Paano na lang? Ano mapapala mo kung magtagumpay ka dito sa mundong ito? Kung mabibigo ka sa Panginoon. Ayon nga sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Anong mapapala ng isang tao kung makamit niya ang buong mundo, mawawala naman ang kanyang kaluluwa, malalaglag. So ano mapala nun? Gaya na bawat tao ngayon, may mga tao, mga companies, group of companies, marami sa mga negosyo o mga yumaman, pinili pa rin nila na gustong pausbungin at palaguin ng todo ang kanilang yaman instead na bumalik sa ating Panginoon. Pinupokus nila ang mga yaman sa mundong ito na hindi nila alam na pagkamatay nila, walang-wala sila. Pero yung mga taong namumuhay sa kalooban ng Panginoon ngayon sa buhay na ito,
makakamtan nila pagdating ng kanilang kamatayan at matatanggap nila ang pagpapala mula sa ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon sa mga taong naglilingkod at nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Iyan ang pangako dito. Pero kung ang isang tao, mamatay ka na malayo sa Panginoon, malayo ang puso mo sa Panginoon, hindi ka naglilingkod, mas pinupokus mong dinidesire ang mga bagay sa mundong ito, anong mapapala mo? Pagdating ng araw, mauuwi ka sa wala. No? So, iisipin natin lagi at pipiliin natin lagi ang pinaka-importante sa lahat, ang ating Panginoon, ang salita ng Diyos. Lagi nating susundin kung ano ang kalooban niya. Kasi dito sa mundong ito, isa lang ang pinaka-importante. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi ang mga tao kasi ngayon, mas dahil nga sa pagnanais nila makamit ang mga bagay sa mundong ito, kinalimutan nila. Hindi na sila nanalangin, wala nang pagdarasal, hindi na sila sumasamba sa Panginoon. Kung ginagawa man nila ito hanggang labi lamang at wala sa puso. Ayon sa sinabi ng ating Panginoon, sinasamba nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. So walang kabuluhan ng kanilang mga ginagawa. So bantayan natin lagi. No? So lagi nating pipiliin kung ano ang pinaka-importante talaga ng bububunga ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang dito na lang, maraming salamat.